Love of my life. Sa mundong puno ng ingay, problema, at pagsubok, hindi lang sa akin, kundi sa lahat, may isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Na may Diyos na laging nauuna at laging naroon. Hindi madali ang maging positibo kapag may pinagdadaanan. Mas madaling panghinaan ng loob kaysa maniwala. Pero sa tuwing isinasaisip natin ang Diyos, kahit saglit lang, may kapayapaang bumabalik sa puso. Hindi nawawala ang problema. Pero nagbabago ang paraan ng pagharap natin dito. Unti-unti natututo tayong magtiwala, magmahal at umasa. Ang pagiging positibo ay hindi pagtakas sa sakit na dulot nito, kundi pagpili ng pananampalataya sa gitna nito. At doon nagsisimula ang tunay na kaligayahan, sa kapayapaang galing sa Diyos. Narito po ang ilang halimbawa sa buhay natin na pangyayari, maipakita ang pagiging positibo. Ang naantalang biyahe. Naantala ang kanilang biyahe pa uwi. Walang reklamo, walang inis, tawa lang at kwentuhan habang naghihintay. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Sa sandaling yon, alam niya, ang love of her life ay hindi yung laging may plano, kundi yung kaya mong samahan kahit magulo ang mundo. Ang simpleng paumanhin. Nagkaroon sila ng maliit na pagtatalo. Walang sigawan, pero may katahimikan. Maya-maya, lumapit siya at nagsabi, ayokong isipin sino ang tama o mali. Doon niya naramdaman ang seguridad. Ang love of her life ay hindi perpekto, pero marunong bumaba ang pride para sa pagmamahal. Ang bakanting upuan. May isang bakanting upuan palagi sa maliit niyang sala. Wala namang bisita, wala ring paliwanag. Nang dumating siya sa buhay nito, tinanong niya kung para saan iyon. Sinigurado ko lang na may lugar ka, sagot nito. Napagtanto niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi naghihintay ng perpektong oras naghahanda ito. Ang timplang sakto. Araw-araw siyang bumibili ng kape sa parehong tindahan. Hindi niya kailanman sinabing baguhin ang timpla, pero laging sakto sa pakiramdam niya. Isang umaga tinanong niya kung bakit. Ngumiti ito at sinabing, nakikinig lang ako. Doon niya naunawaan na ang pag-ibig ng buhay niya ay hindi lang marunong magmahal, kundi marunong umunawa. Ang karaniwang araw, walang espesyal na nangyari. Nagluto, naglinis, nagkwentuhan. Tahimik ang araw pero payapa ang puso niya. Doon niya naintindihan na ang pag-ibig ng buhay niya ay hindi palaging may kilig, minsan tahanan lang. Ang love of your life ay kadalasang dumarating ng tahimik, nananatiling tapat at araw-araw kang pinipili, hindi dahil kailangan ka, kundi dahil gusto ka. Forever was never a promise, it was a choice. It focuses on choice, self-direction, and choosing peace and goodness. No one can ever truly leave your life, because you are the only one who leads your own way. Every minute, every moment, every hour of the day, you are the one who chooses how to think, how to act, and who you want to become. Life will test you, people will change, situations will be difficult, but the power to choose goodness or negativity has always been yours. Most people don't want to be bad. They want peace, they want love, they want harmony. So choose positive thoughts. Choose understanding instead of anger. Choose love, even when it's hard. Because when you change the way you think, you begin to find your way toward peace, toward love, and toward the person you were meant to be. That completes your life story with calm, hope, and resolution. And in the end, you realize that everything you need has always been within you. The strength to keep going, the wisdom to choose better, the heart to love deeply. No matter what comes or who goes, you remain. And as long as you choose peace, choose positivity, and choose love, you will always find your way home, with love, peace, and harmony. When we choose positivity, when we choose love over fear, warming our hearts and filling our lives with peace. And this is the gift we share, not just this Christmas, but every day of our lives. Thank you for watching. Mag-usap tayo? Bye, Vicky Ozawa.